Naku po mga Chinese na naman mga kapatid, at ang masakit noon talaga meron dito sa ating bansa ang nagiging rason kung bakit labas-masok mga tol yung mga ganitong klaseng problema sa ating bansa. No, mula rito sa 24 oras, ang sabi rito mga tol, eto, nagtangkang pumuslit palabas ng bansa ang apat na Chinong Pogo Boss. Hindi to basta-basta ano lang boss to mga tol. Pogo boss umano na nag-overstay sa bansa matapos mabisto tatlong opisyal ng Bureau of Immigration. Naku po, ang iniimbestigahan dahil sa pagtulong umano sa mga dayuhan mga tol, gumagana kasi rito eh. Hindi lang milyon, bilyon pera mga tol ang umiikot, ang gumagana sa mga ganitong mga bagay. Kaya mga kapatid, hindi talaga basta-basta ganun kadaling lutasin yung mga ganitong problema. Dahil ang nagpapatakbo sa sistemang ganito bilyon-bilyong halaga ng pera, no? Sabi rito, no, apat na Chinong papunta sa China at Vietnam na harang matapos mabisto mga tol. Panoorin natin to mula rito sa 24 oras bago natin to simulan. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Sabi rito ni Mark Ryan Balagtas, ganyan nang magagaling mga immigration officer. Pero sa kapwa Pilipino, ang gagaling mag-offload. Sabing ganun ba? Mukhang may karanasan siya. Anyway, panoorin natin to mga tol. Nagtangkang pumuslit palabas ng bansa ang apat na Chinong Pogo Boss umano na nag-overstay sa bansa. Pogo Boss, overstay. Matapos mabisto, tatlong opisyal ng Bureau of Immigration ang iniimbestigahan dahil sa pagtulong umano sa mga dayuhan. Well, iniimbestigahan pa to hindi pa sila convicted. Pero if ever na totoo man, mga tol, ano kaya ang dapat gawin ng gobyerno, di ba? Nakatutok si Salima Refran. Inaresto ng Bureau of Immigration ang apat na Chinese na nagtangka umunong pumuslit palabas ng bansa sa NAIA Terminal 3 noong June 2. Apat na Chinong papunta sa China at Vietnam na harang matapos mabistong walang departure entries kahit nakalusot sa immigration officers. Diba? Walang departure entries kahit nakalusot sa immigration officers. Nakalusot. Pero walang departure entries mga tol. Aba, kita mo nga naman talaga. Sa incident report kay Immigration Commissioner Joel Viado, sinabing nakita sa CCTV ang isang immigration officer na nagtatak ng pasaporte ng isang pasahero. Pero hindi nito pinasok ang mga detalye sa computer system ng BI. Yun lang. Nang magsagawa ng redundancy checks at inspeksyon sa mga boarding gate, nakitang 3 pang pasahero ang walang departure entries sa sistema ng BI kahit natatakan na ang kanilang pasaporte. Buti may mga pa rin mga nakamatsyag, nakabantay, mga hindi kasangkot, di ba? Mga hindi handang magtaksil sa bayan. Irregular din na sa business class lane sila dumaan kahit hindi mga business class passengers. Aba, matindi. Dito na nabistong nasa alert list ng apat dahil sa koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. They used to work in Pogo companies. They were supposed to leave by the December 31 deadline at hindi po sila umalis nung period na yon. So December 31 pa sila, no? Talagang overstay na, 6 months na mga tol. Supposedly, ito po ay hindi maaaring dumaan as regular passengers, paalis po ng bansa. And they are supposedly for deportation ng Bureau of Immigration. Paalis ang apat papuntang China at Vietnam. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz na Pogo Boss ang apat na naharang. Yun ang matindi nun. Pogo Boss yung apat na naharang. Hindi to basta-basta. Kaya tignan nyo, for deportation na dapat sila kasi nga overstaying na sila. Dapat December 31 pa sila, dapat wala na rito sa bansa. Pero June 7 na as of time of recording this video mga tol, no? Mag-6 na buwan na. So for deportation na sila. Pero dumaan pa sila doon sa mga ganong klasing daanan at nakita nga sa CCTV tinatakan yung kanilang mga passport pero hindi na inilog in
doon sa computer, no? Mga suspect daw sila sa China at may kinalaman sa pagpapatakbo ng mga kasino. Mhm. 3 immigration officers naman ang inalis sa pwesto at iniimbestigahan dahil sa posibleng pakikipagsabwatan para makapuslit ang mga dayuhan. Nako. Meron pong 3 tayo na immigration officers na tinitingnan natin na maaring may suspicious activities din doon sa area. Nakita po ng ating team na sila po ay parang namimili kung saan pupunta, saan uupo, despite not being assigned doon sa mga upuan na yon. Hindi lang 3 yan. Meron pa yan. May mga contact yan na, meron ba tayo mga contact sa ganito, sa immigration, Bureau of Immigration? Meron yan. Sige, kukontakin ko mga tao natin doon. Mga ganun-ganun mga bagay. Diba? Normally naman talaga ganun kasi itong mga Chinese naman, hindi naman sila basta-basta pupunta doon at kakausapin nila. May mga kakilala yan na tatanungin muna nila, meron ba tayong mga tao dyan sa Bureau of Immigration na pwede magpalusot? May mga kakilala kami, mga ganun mga bagay. Tapos pag-uusapan kung magkano kailangan padulasin, no? Padulasing pera. Maaari para mag-facilitate. Maaari silang maharap sa parusang pagkasibak sa serbisyo at pagharap sa mga kasong kriminal. Nako. Aalamin daw ng BI kung may iba pang sangkot sa pagpapalusot ng mga dayuhan, lalo't may impormasyong 100,000 hanggang ₱1,000,000 ang gumagalaw na pera dito. 'Di ba? Sobrang laki, 'di ba? 100,000, ₱1,000,000. Kasi mga tol, etong mga Pogo Boss na to, alam naman natin kung gaano kalaking pera ang pinapaikot niyan dito, lalong-lalo na nung nag-ooperate pa yung Pogo, 'di ba? Napakalaki niyan. Ewan ko kung may nag-ooperate ngayon. Siguro meron pa rin, hindi pa naman talaga totally nawawala. Kahit na sinabi ni PBBM dati sa kanyang SONA na kailangan by the end of 2024, sarado na talaga lahat. Pero may bali-balita na may mga pasimpleng nag-ooperate pa rin eh. Saka dapat hindi lang Pogo yung inaalis no? Maraming problema rito yung mga kabataan. Lahat may access na talaga sa sugal eh. 'Di ba? Ang daming nasisira ang buhay dahil diyan. Well, kasi sila, natetempt sila dahil doon sa ibang mga influencer din na nagpapakita ng milyon-milyong mga pera na sinasabing nanalo sila sa ganito, nanalo sa ganyan. Pero nakaprogram lang naman yung app na pinapakita nila sa mga video nila. Yung influence talaga nila ang pinaka doon, ang humuhukap sa mga Pilipino para subukan yung mga ganyang klaseng sugal. The investigation po will be a full investigation sa buong operations ng ating mga personnel dyan po sa paliparan at kung may mga kailangan pang baguhin, alisin at palitan, yan po ay gagawin din. Nakapiit na ang 4 na Pogo bosses sa Immigration Detention Facility sa Bikutan habang hinihintay ang kanilang deportation proceedings. Para sa So ipapadeport din sila, no? Inaano lang. Tawag dito, inaayos lang. Pag pinadeport sila, ano mangyayari doon? Pagbalik nila doon sa China at deported sila, ano kaya mangyayari sa kanila doon? No? Hindi na natin siguro kailangan pang alamin yun. Pero eto nga, nahuli sila dito sa Pilipinas at nakadetain sila. Pero yun lang, no? Hanggang ganun lang yung parusa, tapos ipapadeport sila. Basta alam ko, hindi na sila makakabalik dito ang legal na paraan. Maliban na lang kung magbabackdoor sila o kung may mga makakausap pa ulit silang mga tauhan na pwede nilang bayaran, mag-aayos ng papeles nila. Kasi gano'n naman talaga sistema rito. Kaya nga wala tayong pag-unlad. Well, gano'n din naman sa ibang bansa. Hindi naman nawawala yan. No, pero mas talamak ata talaga rito sa Pilipinas. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan mga kapatid? No? Magbasa muna tayo ng mga komento. Di na new sa kanila yan, basta busalan ng pera, sige, maski ikakasira, sabing ganun. Well, sa hirap din naman kasi ng buhay, di ba? Matagal na yan nangyayari pero wala pang nabalitaan na parusahan kaya pa ulit-ulit ginawa yan. Yun nga, ipapadeport lang, di ba? Ang lagay iba naman sa Bureau of Immigration, mukhang pera hindi na mapagkakatiwalaan ng mga taong yan, sabing ganun. Sabi naman dito, nako, speaking of immigration, no way, puro pera-pera dyan. Sa isang kapirasong papel na kukunin mo, kailangan mo magbayad ng padulas. What a shame sa mga tumatanggap ng bayad. Well, kung naaatim nilang ipakain sa pamilya nila, yung mga pinanggalingan sa mga ganung mga bagay, hayaan mo na, ipagpasa Diyos na lang natin. Sila naman talaga dahilan kung bakit nagagawa ng mga dayuhan maglabas-pasok ng bansa, lalo na ng mga Chinese na yan.
Mga taga-BI na yan. Pero pag naharapan ng pera, wala nang problema. Sabing ganun mga tol. Wala naman bago dyan. Matagal ng kalakaran yan sa airport. Dapat kulong yan. Baka marami nang napaalis. Hindi, Philippines Immigration, gahaman sa pera. Kahit sariling bansa kayang ibenta, wag kayo greedy kasi dyan kayo mahuhuli. Konting palusot lang dapat, sabing ganon mga tol, no? Anyway, anong masasabi nyo dyan? Comment kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.